Uy, safe house. Dahil sinabi ni Attorney Mike, ang hirap mag-focus Are we ngayon. safe here? Welcome namin kayo dito sa ating safe house. Alam niyo Are we bakit safe house? here? Bakit nga ba? Lord, bakit safe house? Hindi sila safe dito. Hindi kami safe. Grabe ka naman. Sa pameke mo lang yun, yung safe house. Because no secret is safe in the safe house. Ayun. Baliktad. Gretchen, ikaw po paliwanag. Bakit safe house? Bakit? Kasi, di ba yung police kapag nagtatago sila, pag may Yes. operation, meron silang safe house na pinupuntahan. Hindi ng police di ba? Sa sundalo, ganun din ba? Yeah. Pero bukod doon, Security services. mga kriminal. Security service. Isama mo na kriminal. Sa mga movies din may safe house. Sige, let's put it this way. It's one place where you are free to talk about anything you want to talk about. Pero usually, taguan nga yung safe house. Pag-usapan May natin si operation. Patrick Paes. Wala siya rito ngayon. Wala siya eh. rito. Pag-usapan yung wala dito. Let us test that freedom. Para kayo ako. Ikaw muna. Sundan ka namin. Oo. O ano? So, ang safe house ay pwedeng may negative connotation, Yes. may positive din. Yes. At pwede Alam mo rin yung mga neutral. sikat na mga safe houses sa kasaysayan? Alam ko marami yung mga supposed safe houses na ginamit yung so-called Underground Railroad sa Amerika para itago yung mga tumatakas sa slaves. Marami sa kanilang Especially in Civil War. museum na. Pati sa UK, meron sila, di ba? Si Anne Frank din. Yun Oo nga lang, nga. Yes. hindi masyadong naging successful yata. But it was good for several years. Yeah. Yeah. Alam mo, joke Sa nila, wall siya eh. kaya raw paano nasa kote si Anne Frank, maingay daw yung typewriter. Oo. Grabe naman. Notebook kasi. Ano sinusulat niya? Di Kaya nga ba? joke eh. Sabihin ko sana, maingay yung wifi. Dial up yung internet. But in the Philippine context, diba? In the Philippine context, ito yung yung kung saan mo pwedeng itago. Ito trivia. Nagtrabaho ko sa dyaryo dati, yung newsroom namin, ang sabi nila ay safe house daw dati ng mga RAM. Sila O, tapos hindi malayo kasi pag-aari ni Enrile yung building. Pwede. Tapos ang isang elemento ng safe house, yung success niya ay yung pagiging inconspicuous niya. So parang hiding in plain sight, along EDSA siya mismo. I remember yung dad ni Diego, si Sir Angelo Castro. Sinasabi niya yung house nila before during the Marcos, yun ang ginawa nilang safe house for ABS-CBN. Oh. Sa house nila. Doon lahat, yung mga tapes, mga whatever. Ano bang mga requirements ng isang successful safe house? Maliban sa pagiging inconspicuous. Hiding in plain view, tawag nila doon. Diba? Ano pang... Saan ba located ito? Ito ba yung Pero nasa QC lang yun. QC lang? Diba? So hindi makakalain. Oo. So yung mga... And even yung pinagtaguan ni yung mami naman ni Diego, Jun Keith Lee, yung habang nasa Radyo Bandido siya. Ay, oo. It's right in front of Malacanang. Yeah. Hindi, hanap sila ng hanap. Yung ngayong CFA ngayon. Oo, di ba? Saan siya nagbo-broadcast? Di nila alam, right under their nose. Paano palakaran doon pag gano'n? Para hindi masyadong halata. Wala, siguro yun yung not the most obvious. Ganun lang. Parang Talaga. sa siguro sa Kingdom of Jesus Christ. Pwede din. Yung bunker. Oo. Kung may bunker. Kung may bunker. Hindi pa rin natin sigurado. Sabi nila na doon sa may building, sa tabi ng eskwelahan. Di ba nahanap si Kibuloy? Sabi, Inungkat mo eh. sabi naman ng iba, galing Sige sa ka, malayo. magagalit Oo, galing na sa naman Cotabato raw. Oh, pero, example nga yun, di ba? Hindi natin mahanap yung heartbeat. Kala ko noon joke. Tinakbo daw si Kibuli sa Children's Hospital. Yes, Sabi ko, doon. bad joke yan ha. Pero totoo. Dahil sa heartbeat. At least may Irregular heartbeat. Diba? Na hinahanap-hanap ng mga PNP for a long time. Ano kaya tunog ng heartbeat ni Kibuli? Ano? Stop. Pero nung time na yun, nasa Davao kami, iniisip namin Akala na baka tinago ni former President Duterte si Kibuloy at wala lang nakakaisip. di ba nga sabi nga parang doon Kasi daw sa diba, mountain parang, pwede din eh. Nandun kasi kami, parang napaka-relax ni nung nila Sara Duterte, nila former President Duterte, nila Baste. Hindi sila masyadong, parang nag-isang pronouncement lang sila, tapos hindi na sila nakigulo doon sa nangyayari. So inisip namin, bakit nakarelax nila? Siguro baka nandun sa nasa backyard ni, ni Digong. Pero yun nga, bigla na lang lumitaw. Yung mga hindi mo So, aasahan inconspicuous. eh. Oo. Sabi rin namin, ito nga, kasi nga doon sa chapel, or yung parang holy chapel ng KOJC sa gitna,
eh yun yung sinubukan ng PNP na ikordon, tapos doon nga nila gustong hanapin. Magdidig Hukay-hukay. sila doon. Na ikinagalit ng KOJC. Kasi parang apparently strategy yon ng mga terorista sa ibang bansa na magtago sa moske kasi parang apparently against siya ng ano ba yan, Geneva Convention? Oo. Na pagka yung simbahan ng Oo, bawal tinarget gagalawin yung mo, church. di ba? Hindi mo Yes. pwedeng bombahin. Oo. Ano. Places of worship. Ayun, Places places of worship kasama yun. Yes. Oh, well. So, safe house. Safe- Yun tayo. Yun na yun. Nandito Kaya tayo. pala. Haba na maliwanag. Nasa opisina tayo. Sa Geneva Convention na tayo. Nasa opisina tayo kasi baka... Total si Ed Lingao ang nag-police reporter dito Oo. at sabihin natin na medyo advanced sa buhay, no? Kumbaga, pinakamalapit-lapit ng konti Advance doon sa sa buhay. finish Dapat line. dapat sabihin magkabatch? mas Di ba may magkabatch kayo? mas ma-wisdom. Magkaedad din tayo Ano eh. ba yung origin story ng bakit ito ginagamit lagi sa mga interrogation methods? Yung ilaw sa Oo nga, ibabaw. Because everything else is dark around you. Nasa iyo lang yung attention. Tapos gumagano, At, ganun it's, pa it's yun. intimidating eh. It's Oo. intimidating. Nandito yung ilaw. Tapos, Wala kang makikita. wala kang makikita. Walang Sometimes you cannot distraction. see your interrogator. Pwede na rin kung pangit siya, di ba? Grabe siya. May physical. medyo stereotypical na Hollywood na images, di ba? Tapos, di ba, habang gumagalaw, Dilim, tapos umamin ka, gumagalaw ng ilaw. umamin ka. Para ma-pressure Tapos may siguro, no? May Ma-pressure. usok na Ngayon kaya lumalabas. ginagamit pa yung mga ganyan. Hindi na, no? Kuryente na lang sa itlog. Na siguro. May ganun pa man. May torture. Bawal mag-torture. Oh, Bawal na pumatay, di ba? ito. Na-torture ba kayo nung huling Quadcom hearing? Nanonood kayo? Ay, grabe. I mean, Natawa the ako whole eh. day hanggang gabi. Ang tagal. Nakakatawa. Ang Ang haba. newscast na sa gabi, hindi pa rin tapos si Tati Diggs. 12 hours, 13 Tapos hours. yung discuss. Mga ganun. Tulog na tayo. Tulog na. Pero, in fairness ang dami niyang I mean, That's ibang-iba yun sa Senado, ibang-iba Yes, sa Kongreso. yes, oo. Surprisingly, kasi for the longest time, ang tingin ng mga tao, pag Senado, yan, diba? So independent, so statesman-like, you know. Diba? Eh, Yan ang nandun yung Kongreso, parang kaalyado ano, niya eh. oh, parang bumaliktad in this particular case. Iba talaga nagagawa pag may agenda, no? Actually, kanina, na-interview namin kaninang umaga sa brunch, si former Senator Trillanes. Tapos tinanong ko nga siya, so anong assessment mo doon sa naging hearing, sa Quadcom hearing? Sabi niya, happy naman daw siya kasi nakita naman natin na talagang in control ang Congress as compared to the Senate. Sabi niya. Kasi although lumalabas pa rin yung pagka-Duterte, may mga konting mura, tapos yung mga amba-amba, babatuhin ng mic. We were talking to Trillanes kanina. I just had to stick it in. Oo. Sir, nung ambahan kayo ng mic, Oo, anong tinanong ko unang din yan naisip, eh. ha? Nakangiti eh. Sabi ko nga eh. Sa tinangiti, di ba? Di ba sabi ko nga, sige, Ito, ngayon na. ayan, Sabi niya. ayan. Ito yung photo na yan. Nakikita mo yan? Yan. Yan. Viral Smirk, yan. nakasmirk. Alam mo kung anong caption ng mga netizen? Pikon, talo. Pikon. At higit sa lahat, ang hirit niya, di ba, sasampalin na... Sige. Papasampal. Sige, sasampalin ngayon na. Ngayon, Sabi niya. sasampalin Ngayon na, sige na. Gusto mo ngayon na. Yun ang Ngayon na, sabi pero niya. pumirma ka na ng Sisipain. No, what was the first reaction when you asked him ulit dun sa Sabi niya, amba? expected naman daw, sabi niya, expected naman daw yung ganong theatrics. Kasi pag naipit daw, supposedly, pag naipit daw si Tatay Diggs, he resorts to theatrics to divert the attention elsewhere. Nung bandang hapon, hindi ako makafocus. Kasi tinitingnan ko si Medjaldea sa likod kung matutulog o magigising ba. Uy, nung kahit Ganun. oras pa lang baka natin, may mga idlip nung pa. nagrambulan, Tumayo. Tumayo siya. kuyog silang lahat. Well, Oo. kuyog is not the right word siguro. Pero Tayo tayo sila agad lahat behind to protect Tapos, or to parang stop. Dinuduro nagduduan niya si si Trillanes. Medjaldea at saka si Father Plavi. Oo, tama. Ano So, kaya? we were asking Trillanes, kasi that was off mic eh. You couldn't hear what they were talking about eh. Ang sabi, I was asking, so anong nangyari nun? Parang nag-aaway sila. Si Father Plavi. Tsaka si Laila nasa gitna Si Senator Laila de Lima talaga, nung gaganunin ni, Parang humawak parang eh, no? humawak siyang ganun, di ba? Tapos parang natatawa siya na hindi niya alam yung gagawin. Ang sabi ni Trillanes, kasi ito raw this Trillanes ang sabi ni Trillanes, itong si Silvestre Bello, si Medjaldea, at si Delgra. Panelo, the whole time daw, they were insulting Laila every chance they got. Talaga? Oo.
So, Ano sinasabi of course. nila? Off mic, yun na off rin. mic. Paano sinasabi? Kasi they were not supposed to be on mic naman dahil they were not part of the ano. Pinigilan nga si Belo, di ba? Oo. Hindi siya magsalita. Ano kaya sinasabi na Junel? So nung nagtayuan na, mukhang nagsabugan na ang mga saloobin. Oo. Hindi Napuno lang na, Hindi lang napuno nakwento na. ni Trillanes kung anong mga pumutok doon sa pagduduruan nila. Kaya nga, di ba, Pero nakikita mo yung body language, nagaganunan Totoo. sila ni Father Flavi eh. kaya nga di ba tinanong si Senator Lala de Lima doon kung gusto niya magpalipat. Tapos sinabi niya, I'm not comfortable, but I will stay. I will stay Sabi here. niya. Oo. Di ba? Sinong ongas kaya nakaisip Tapang na talaga. pagtabihin Kaya ulit sila? nga, yun nga rin ang Pero tinatanong very ko. TV. Very Oo. TV-minded yung nakaisip noon. Producer siguro. Char. Producer siguro. Hindi, ang sabi namin, kulang ng mga mic. Dapat lahat may mic. Totoo. Parang sa NBA, Tama. kahit naglalaro ka, Diba yung trash nagsasalita talk, ka, naririnig nagka-trash mo? talk ka, Oo, may mga naririnig mic na mo. naka-extend. Ang dami-dami pa ng mga murang mga lipstick mic na lang ngayon. No? Kahit phone lang na nakaroll eh. Sa susunod, dapat Merong yung isang- table meron na. Merong isang kumakala din na na image or video pala ng isang girl sa likod ni former President Rodrigo Duterte. Naka-brown siya. I don't know who she is. Pero habang nagsasalita si Pangulong Rodrigo Duterte, umiiro talaga nagro-roll yung eyes niya. Hindi mapigilan. Oo, ewan ko, Oo. hanapin ko yun, pakita ko sa'yo. Hindi ko alam kung sino siya eh. Baka Pero talagang iba-ibang angulo kasi. Tapos yung mga memes ng mga, syempre mga netizen, di ba? Sabi, we're with you ate, di ba? I know how it feels, ganyan. Kasi talaga nag-roll yung eyes niya. I think also the other surprise for a lot of people is yung amount of preparation done by the congressman. Correct. For example, si Dan Fernandez. Yes. Di ba? May panagot. oo. May resibo. May research. For several weeks, si Dan Fernandez, alam mo minsan may yabang yung mga netizens eh. Pipintasan yung gano'n. Kasi yung mga pronunciation Oo, niya. kung committee ang Pero pronunciation. nung pagdating ng Quadcom, si Dan Fernandez, handang-handa. May video. Fellow Lagunen. Diba? Anong sabi ni, totoo ba that you were planting evidence? Hindi. Pinagbabawal ko yan. Sabi ko sa mga pulis, ang pagtuturo ko sa mga pulis, bawal yan. Roll Hindi tape. natin gagawin yan. Dahil wala yan that's not in the books. Roll the tape. Oh, di ba? Hindi, tsaka at some point, nung nag-uusap sila ni Pangulong Rodrigo Duterte, parang dumating sa point na parang nagtanong si Pangulong Rodrigo Duterte. Nakalimutan ko na lang kung ano yung tinanong niya. Tapos sinabi ni Congressman Dan Fernandez, Sir, bawal po Correct. magtanong dito. Kami po ang dapat magtatanong Paulit-ulit. dito. Oo. Talagang he's taking charge. Iba rin yung moderation ni no, Congressman Ace Barbers. Kumpara doon sa nangyari sa Senado. Yes. Tama. Oo. Kay Senator Pero alam mo Ano? lang, kasi pag, Bato. ano, De kay La Senator Rosa. Coco Pimentel. Yun nga Saka tinatanong Coco namin kay Pimentel. Senator Coco sa Big Story kung you are the minority leader sa Senado. And bakit naging gano'n? Sabi niya, binigyan niya ng pagkakataon lahat magsalita and it is up to the senators what to do with their time. Dito naman, iba yung pag-moderate niya, no? So, every instance nagkakaroon ng murahan. Yes. Hindi lang sa Pangulo, sa dating Pangulo, kundi pati dun sa ibang congressmen na pag may nasasabing alanganin o resource person, talagang kino-call out. Kino-call out. Walang room for profanity or But you insults. also kasi had very strong personalities dun sa Quadcom eh. Si Ace Congressman Barber. Acop, dating pulis yan. Hindi ko matanda kung colonel o general. General yan. General. Si Suarez. So maano yan, may angas yan. Si Stephen Paduano. Paduano yan. Yun. A lot of people don't know. Akala ko ano yun eh, yung mag-head-to-head A lot sila of people nun. don't know, siya dati si Luwalhati Karapali. Nom de guerre niya. Head ng Alex Bongkayo Brigade. Hindi nga. Abab. Okay. Oo. Based siya dati sa Negros. Well, I suppose nag-amnesty and all na eh. So hindi pala totoo So, na so abab siya dati. yung mga abab ay mga artistahin yung itsura. Kit Hindi Belmonte. kaya isa pa, Diba? isa pa, Kit isa pa Belmonte. nandun, si Kit Belmonte. Nasa likod rin yun. At tumayo We're agad. allowed to talk about that. Diba? Matangkad eh. Pero Kit kanya, Belmonte, former congressman, LP, siya ngayon, SecGen. Well, Hindi ako sure. supposedly, I don't want to confirm it, pero sabi ng mga bubwit, dating ababs din. Dati din. Alex yung Bongkayo Brigade. meron kasing storya nang nire-recruit daw for the Alex Bongkayo Brigade. Hit squad ito ng New People's Army. ang tinatarget nila mas civilian yung mga sa civilian situations. Mga gwaping, mga mapuputi, mga di mo akalain na hindi mo akalain miyembro pala. oo. So, yun ang isang storya. I wanna go back dun sa yung
Oo. Dun sa hearing, tanong ko lang kay Bok, kasi di ba during the hearing, tas yun nga sinasabi ni Gretch, may mga profanity pa rin ng mga words, kino-call out nila. Pero there's this time na gusto nila yung mga bad words na sinasabi ni Pangulong Rodrigo Duterte, i-delete, kumbaga i-erase doon sa hearing. Oo, yung Pero GAGO, tanggalin daw. Tapos there's this one time, sinabi ni Congressman Abante na wag. Tapos nag-session break sila for a minute. Tapos eventually pumayag siya na i-erase din doon. So, why do they do that? Di ba dapat parang kung ano yung talagang nangyari doon sa... Actually, napaisip nga rin ako Oo, doon. diba? Kung So, why tama do they ba have na to gawin nila delete yun? it? Or... Let me ask you the same question. Why do we bleep words of profanity But from the former sometimes Pero kasi president? transcript yun eh. In his official statements, in his official speeches, why do we bleep? Ako, personally, I don't agree with Yes. that. Oo. I don't agree with that. Yes, oo. Kasi Ah, that's what happened, di ba? Oo. But that's history. it's always been policy with a lot of networks that you bleep the president's foul language in the last 6 years. But not But on the ito official ha, transcript. official It's transcript the eh. transcript Yun that yung sinasabi provides nila eh. context to what the president is Yes. saying. In the same kung way that- kasama yung pagmumura doon, In the same way na yung pagmumura ng dating Pangulong Duterte that we broadcast to 110 million Filipinos, when we bleep it, they don't get the context na ang Pangulo mo gano'ng katindi magmura. They just hear bleep, bleep, Ano, akala nila yung bleep ay Jesus, gano'n. Oo, malay mo, ano Hindi kasi na, di ba, nasa Malay mo, ano, get them lang, transcript gano'n. eh. No? Get them. pero si Senator Trillanes talagang took his time there to stress on the bank accounts of the former president. Actually, sinasabi niya dito, triggered talaga si Digong kapag bank waiver ang pinag-uusapan, namimilipit kung paano lulusot. Huli ka Sa X yan, Twitter. sa X, Oo, sa oo, X yan. oo. Kaya nagalit sa sinabi kanya si Tatay Diggs eh. Oo. Noon pa kasi yan, pumunta pa ng Singapore. Nasa Oo, Ortigas naalala yung ko yun, BPI sa dito, BPI, di ba? 2016. Sila Panelo, nasa labas pa Yeah. noon. Doon lang, something about the bleep, no? Naalala ko lang yung sa loob ng 6 na taon na trauma ang mga editors ng mga newsroom. Dahil meron sila presidente na pag nakikita nila ako may speech na naman yari, Lalo Napakadaming na pag ipapasok. sona. buradong-burado na yung Di ba, button pag nila. sona yan, di ba? Buradong-burado na talaga Pero, ilang palit. pero na- alam mo, yung But should you pagmumura, censor? yung pagmumura, medyo in-expect ko yun eh. From the former president. Hindi ko in-expect yung Diba? inambahan niya si Laila de Lima at saka si Senator Senator Trillanes. Yung I mean, ganun eh. malamang sa malamang alam naman niyang nakikita siya sa camera. Pero bakit kaya niya ginawa yun? Ano yun? Parang... Hindi. You remember, Gigil unang sona ba niya yun? yata yun. Si Dilima nasa harap, di ba? Nilalakad siya. Yung kanya, humawak ba siya ng kinamayan ba niya? O, Parang hindi nga tapos, yata. nung pagkatalikod niya, yung parang nahilo siya kunyari. Gumano. Hindi nga daw kilala, di ba paulit-ulit? Oo. Tinatanong siya Oo. na parang, sino ulit? Sino ulit? Sino Na, yung CHR po. yung CHR noon? Correct. Sino yun? Oo, paulit-ulit, Yung may diba? dalang buto, sabi niya. Amateur, ano? Oo. Kasi di ba kasi greatest insult naman talaga usually pag sino nga yan yung pangalan mo? Tama. Hindi ka Sabi ni Dale pinapangalan. Carnegie, Oo. ang pinakamagandang tunog daw to anyone's ears is Name. his or her own name. Totoo yan. Going back to what Gretchen was pointing out kanina, yung bank accounts. Remember, these are bank accounts na listahan ni Trillanes from 2016 pa. Yes. So it's not exactly new. You're looking at what, 8 years? Yes. 8 years ago. Actually, the question there is, if you made public those bank accounts 8 years ago, do you think that the money is still there? Well, ito yung sinabi ni kahit Senator ba magano- Trillanes. Sabi niya, hindi dininay ni Digong na meron siyang 5 bilyon sa kanyang bank account. Actually, sabi niya, 5 bilyon? Tingin mo ba hindi ko kayang gumawa ng 5 bilyon? Sa Oo, yun tinagal-tagal sinabi ko niya. nagtatrabaho. So, walang denial that he has that Yeah, kind well, of what I'm money. saying is this, if ever you get to the point where Digong agrees to sign a waiver to show the contents of the bank accounts, do you think the money is still there after 8 years? So Hopefully. what you might get lang is a waiver for the current I'm numbers. sure you can request for the Baka history pwede. of the account. Sa bangko. You can, but is that what he's willing to give? Kasi in the end, pag nagpumira ng waiver, kita mo pumira ng waiver, Oh, wala nang laman yung wala namang siyang Ang billion AMLAC doon. ba, hindi ba pwedeng, kailangan talaga magpirma ka ng waiver? There's no way. You can't even get AMLAC to talk. How much more? No, there's no way. Yun nga to, yung- pa ba? to open Parang the hindi Di ba ko yun nga yung nararamdaman. naging in question kay Karandang at that time? Sinabi niya kasi, Now that you brought up pinablicize, Karandang, oo. okay. Si Sino ba? Karandang, Sino ba si Karandang? ang dating overall deputy ombudsman, second in command Ni
Morales. Conchita Cape Morales nung panahon ni Digong, at least nung early years ni Digong. Now, si Trillanes in 2016 filed a complaint of plunder against Digong and Company. Nasa ombudsman yan. Si Morales, out of Nag-inhibit. delicadeza, Nag-inhibit. could not deal with the case kasi pamangkin niya Pamangkin. yung asawa Ni ni Sara. Duterte. Ni Sara. So, So, pinasa niya ngayon kay Karandang yung... pass to the second in command kay Arthur Karandang. Kawawa naman si Arthur Karandang. Oo nga. Oo nga eh. Kasi... Binigay kay Arthur Karandang. Si Karandang, I think it was September 2017, nagpa-ambush interview si Karandang. Sabi niya sa media, the records that we got From from AMLAC AMLAC show na may movement ng at least 1 1 billion pesos dun sa accounts ni Duterte. Rumble na yan. Rumble na yan. Although sabi ni Karandang noon, wala pa silang final report from AMLAC, pero sabi niya, these are documents or records coming from AMLAC given to them. Nireprimand siya nun, di ba? Kasi sinabi, Hindi bakit mo mo... nireklaman. Ang sabi ni Digong after a few days in one of his speeches, magdasal ka na Oo, Karandang. yun, oo. Pag nagkagulo-gulo ang Pilipinas, uunahin kita. Yes. And true enough. And then 90-day suspension. Oo. And then Anong cases. basis nung suspension na yun? Well, ito, ang violation of the Code of Conduct, RA 6713, for public officials and employees, also graft and corruption, well, graft, not really corruption, and violation of processes in the ombudsman, supposedly for revealing information that is still confidential. Yun. Nag-reveal ba siya ng information? Yun nga, yung sa 1 Hindi billion siya cash nag-reveal ng flow daw. details. Ang sinabi lang niya Ayun was lang. basically what we said. From AMLAC daw, yun ang Ganon. sinabi niya. Also, of course, they denied that those accounts exist. So if they deny that they exist, then it's not confidential information because it's non-existent information. You can argue that. You get me, Parang, if that information is not true, then it's not confidential information. Anong nangyari kay Arthur Karandang? Eh, di natanggal siya. By July 2018, a year later, dismissed by Yes. Malacanang. Tapos may mga kaso na siya. So, forfeited ang lahat ng benefits niya, including retirement Oo. and perpetual disqualification from public office. Nasaan na siya Yung kaso, ano nangyari sa kaso? Wala. Ayun, November 2017, bumitaw ang ombudsman dun sa case. Kasi sabi ng ombudsman, they could not get any more information or data or records from AMLAC. Kaya maglabas ng AMLAC ng details. We talked to Trillanes about it kanina. Sabi ni Trillanes, ang AMLAC nagsara ng pintuan kasi nag-appoint na si Duterte. Supposedly, nung panahong yon ng kanyang tao sa AMLAC. I have no way of confirming that, pero yun ang ano. Yun ang nangyari. Nasa na ngayon si Arturo Karandang? How is he? Especially Kilala ngayon. siya sa ANC. Si Ricky Karandang. Ay, iba palang Karandang yun. Iba pala yun. So interesting yung yung Oo, takbo oo, ng Totoo. So namatay yung kaso ng plunder against Duterte for the bank accounts in 2017. Tapos binuhay ulit ni Trillanes. This 2024. Ang tanong nga lang, yun nga, you go back to that question, if Digong ever signs that waiver, ano kaya makikita mo sa loob after 8 years? Oo nga. Assuming na... Hindi naman nag-matter kung magkano na nasa loob. Yung history Yung dapat. history, Pero transaction. Dapat. in the end, will the public ask for that? Or will the public say, kita mo, pumirma ng waiver, So pwede niyo sabihin pumirma siya pero walang makikita Wala talaga. naman. Wala nang laman It's eh. in the nuancing of, it's in the wording of Depende the na rin waiver, sa anong ilalagay nila doon sa waiver na hihingin nila kay Pipirma ba? presidente. O yun. Marami Di pwedeng mga sabihin kagets na na. hindi siya pumirma. Sabi nga ni Senator Trillanes kanina, sabi, hindi yan pipirma. So the only time na makikita natin yan kapag may impeachment complaint versus kay VP Sara. Sabi niya, doon lang lalabas yan. Meron sinasabi siya na tumatanggap sila ng cheque mula kay dating presidential advisor Michael Yang. At yun nga yung cheque. Tinanong namin, saan niya nakuha yun? Sa AMLAC nga daw niya nakuha yun. Ang ganda ng logic niya, no? Hindi yan drug lord. Painuman ko yan. Oo. Pero may nakita Para din namang silang... maglalabas siya ng sabut sa foil sa Oo harap. nga, Kaya, sa harapan niya, di ba? Oo. Pero may nakita din silang transaction nung supposedly sinasabi nila na yung cash flow from Sami Uy na allegedly nasa listahan din ni Las Cañas na one of the drug lords. Sayang, wala pa nga yung Pogo na issue, no? Langga. Wala pa.
Ito pa lang kasi busog na tayo. Grabe naman, umabot na nga ng alas 12 ng gabi halos. Actually, Marathon nga nire-request. But kasi it gets really very confusing when you have Duterte there. You may bluster siya at the same time, may Mabawi. pronouncements na parang, do you take it seriously or not? Of course, you don't take it seriously, but if you don't take it seriously, how much you take seriously and how much do you not? So, ICC, investigation, ganun, let them come here, I'm already Eh, di ba impatient. sabi ganun. niya nga, yung mga iba niya daw binibitawan, hyperbole lang Hyperbole, daw. yeah. Diba? Yun. Contradicting himself, pero hyperbole lang. Pero may isang katanungan ako na tagal ko nang iniisip. Bakit nga ba wala pa rin kasong nakahain laban kay former President Duterte, laban sa mga cohorts niya, patungkol sa drug war? I mean, yun naman ang laging sinasabi, file a case, file a case. At doon ako mag-admit sa korte. Korte natin. Tinanong namin ang Virtually kay parang inaamin na, di ba? Tinanong namin kay Congresswoman Castro, sabi niya, nahihirapan daw kasi mag-build ng case dahil may utos sa mga polis na huwag magbigay ng ebidensya. So, ngayon, paano, yun ba yung sinasabi natin, kaya natin kailangan yung ICC in the picture because of the nature of Complementarity. what we're trying. The principle of complementarity, remember, the ICC can only come in if there is a failure of the justice system in a particular country. Pero where kasi it's hindi being na ang mga Duterte ang nakaupo eh. So, yun pa rin yung katanungan. Bakit walang nagsasampa sa 3 taon ng mga Marcos? O ito ba yung paraan nila? Yung hearings natin. Tsaka in theory, pulis pa rin natin ang huhuli kung Yes. it So- comes so comes why- to why that. incriminate your bahagi ano? ng international organization, Bok? Interpol. Interpol? May isa pa. May isa pa. Bahagi ang Pilipinas ang yung organisasyon na yun. Ang magagawa lang nila ay not to get in the way. Parang ganun, di ba? Pero si Pangulong Marcos pa rin ultimately magde-decide kung papasukin o hindi. Parang ganun. Yeah. Well, in that particular case, it's the ICC and Interpol. Yes. But they don't want to let ICC in, but we still have an agreement with Interpol. Oo. Yun yung sinabi nila eh. Dealing with ICC tsaka Interpol are two different things. Sabi nila, political decision ng ICC and legal duty yung Interpol. Kasi nga, miyembro pa tayo ng Interpol. May binabanggit si Manny Mogato dati. Ano? Kinalawit. Pwede Kalawit. kalawitin yan pag bumiyahe. Di ba? Pag abang sa airport, kakalawitin. Parang ilan doon sa mga Serbian na mga di ba? Na mga warlords. Yan ang gusto gamitin ni Kibuloy na, ayan, nakita mo, i-rendition ako. Rendition. Yes. That's what they call rendition. Bakit rendition? Rendition is when Extrajudicial rendition. Tama ba? rendition is Or when another extraordinary state pala. Extraordinary rendition. is when another state takes jurisdiction of another person passing through or in transit. Actually, kahit hindi in transit eh. But when another state gets another person from another state. Oh, kasi Nabanggit may nyo rin naman kaso si sila Kibol. doon. Napansin nyo ba kung sino doon, nung kayo'y nandun, nag-report kayo doon from Davao, kung sino yung mga Black Angels? I mean, Angels of Death pala. Galing Hindi. ng pangalan. Hindi nga kami nakapasok eh. Ay, nakapasok kami, pero syempre yung... Doon ako na-intriga kung ano ba yung Hindi, itsura nila. hindi sa loob talaga ng mga Kung buildings. mga gwapo rin ba sila o mga abab, mga ganyan. Wala, hindi namin Wala, nakita. hindi nakita yun. Malakit Belmonte ba? Pero ang naalala ko, nung nandito na siya sa Manila, di ba yung nagpunta ako dun sa PNP, nagpa-press con sila. Oo. Hinarap siya sa media, naka-cover talaga yung Ninja face. eh. Sa laki-laki nung tiyan niya, sabi, ang dami nagtatanong, siya ba I feel talaga attacked. yan? Teka muna, ba't nang kinalaman naman malaki siya doon? Hindi kasi, di ba yung Bumusita mga ka muna. Talagang napansin mo ang Ang sana, dami no? niyang Oo, talaga. diba? Kasi Oo. parang mata, pero mata, naka-shades. tapos naka-mask, tapos parang shawl pa siya. Tapos syempre naka-posas, tapos yung orange na t-shirt. Correct. Tapos syempre, yung mga pictures na nakikita natin for the longest time or videos, hindi naman ganun kalaki yung tiyan. Siguro kasi nagtatago siya. Hindi na Napadami siya ang time Hindi na siya niya, no? naka-basketball, Hindi, ang tagal naka-100 namin- points. Ang tagal namin ina-assess. Grabe to. Di ba points yun. may picture, yung unang lumabas na picture na nahuli na si Kibuloy. Parang na-assess namin yung mukha niya eh. Kung umitim ba siya, maputi pa rin ba siya. Kung nabilad Kasi ba siya sa doon mo labas malalaman o kung galing namutla? siya sa bunker Sa o bunker, galing ay, siya sa hindi. Cotabato. Alam ng mga Davao, taga Davao, ay galing siya sa Cotabato, parang pinuslit lang. Pero ang question is, bakit mo siya ibabalik sa kay OJC? Totoo. Why give the PNP its win when
ang tagal na, ilang mga linggo yun, na Totoo. nag-aaway-aaway sa sinasabi nilang wala. Wala doon. Bakit mo nga ba ibibigay? Ang sabi ng KOJC, kasi yan ang pakiusap ng AFP Intelligence, na ibigay na sa PNP bilang ang dami na rin nilang ginastos doon sa operation na yun. O baka na doon yung mga Ukrainian friends. Pero ang insight ko doon, doon sa KOJC, nung pumasok kami, tinanong namin yung mga miyembro, bakit nga ba ganito sila kagalit sa nangyayari? Syempre, bukod sa na-displace sila mula sa lugar kung saan sila araw-araw nabubuhay, malaki pasasalamat din nila. Dahil, yun nga, marami doon scholar, marami sa kanila nabigyan ng trabaho, doon Sa sa loob community ng, kasi, ng compound. Kayo ba natawag din ng bayarang media or bias Oh, media? I wanted to ask about that. Oo. Kasi Ay, yung mga ito, mojo sinisigawan natin, nga eh. grabe. Ay, yan talaga. Bayaran talaga. Hindi, nakipag-away. Nakipagsagutan kami sa isang follower. Hindi naman ang Bakit? pag-away, Kasi, pagsagutan lang. nakipagsagutan, no? Kasi parang sinasabi Nagla-live nga kami dun sa for the newscast. Background yung compound. Sa likod may sumisigaw na sumisigaw niya. Mga bias kayo. Mga bias kayo. Bias. Oo. So, dead mo lang. Si Pagkatapos ng Ano, newscast, sabi ko, si Raymond, di ba nahampas pa sa Oo, ulo? oo, si meron mo yung mojo natin. pagkatapos ng newscast, nilipitan pa kami. Yun siya, bias ka. Yan. Alam mo ba, isipin ng bias? Oo, ano ko, isipin ng bias. Hindi, pero tinatanong ko, ano ba yung report na napanood mo? Masasabi mong bias? Wala rin maibigay. Kumbaga talagang kayo, hindi, Bias ikaw, na Edmig, bias ikaw, na. kilala kita, ganyan, bias Eh, ka. sasabihin bias ka, In pero general lang talaga. sabihin, huwag kayo bias, manood kayo ng SMNI. Pero kasi, kung ikaw ay nandoon, maiintindihan mo rin kung bakit ang taas ng emosyon laban sa media eh. Kasi dun sa compound, meron silang screen, meron silang speakers, at buong araw sila nakikinig sa SMNI. Na sinasabi pa ulit-ulit na biased ang mainstream media, na hindi nilalabas ito, na hindi ganyan. So, kumbaga parang medyo na-weaponize na rin eh. Parang ang pakiramdam sila ay inaapi, na pag-iinitan. Which is, pag tinignan mo sa social media, most of the comments are against KOJC. So, ang pakiramdam nila, kami yung dehado dito. Sila yung Abangan mo victim naman yung mga doon. comments sa Kami yung wall dehado mo. dito. Hindi, yun nga, kami yung dehado dito. So, pinagtatanggol nila yung sarili nila. At yung SMNI ay nagiging avenue nila para maipagtanggol yung sarili nila. Yun nga lang, sinasabi namin, paano namin kukunin yung buong storya kung kami mismo, hinaharas nyo bago pa namin makuha yung storya. Hindi kami pinapapasok. So, pinapasok nila naman yung media eventually, may press con lang, pero doon lang sa may labas. Pero yun nga, parang hindi namin makalimutan, hindi lang ako, halos lahat ng media na nandun, parang may konting trauma eh. Kasi, ang hirap to do your job with all of that. At saka I can remember during those times na, kunyari, ipapasok namin kayo, di ba, sa news, ganyan. Makikita mo talaga yung sa social media, yung mga comments ng tao, talagang, yung mga supporters ni Pastor Apollo Quiboloy, talagang mga bias kayo, huwag na kayo manood dito. At saka ganyan. hindi Pero lang yan, talagang no, tinotroll nila. Sinasplice nila yung mga video. Oo, Yun yung oo. nangyari sa akin. Sinasplice nila yung mga video. Tapos yun ang nagagamit na web. Siguro, gano'n na rin kasi yung labanan ngayon eh. Ano Diba? video na splice sa'yo? Yung, marami. Basta. Yung sinabi ko alanganin, sinabi ko kay police yung sumama sa akin, si Colonel Lito Patay ata yun sa loob ng KOJC. Sabi ko, umikot na tayo, bumalik na tayo kasi alanganin tayo. Ang ibig sabihin ko lang naman nun is, Alanganin tayo? kasi may binabala court order yung TPO at that time, pero hindi Temporary protection pa order. binibigay. So parang alanganin tayo kasi hindi ko alam kung ano yung pwede natin gawin at this moment. Kaya bumalik na tayo. At yun Tapos yung ginamit nila. Yun yung na-splice at nag-viral at nagamit at yun nga. Parang Alanganin natawag ka tayong daw. bayaran. Alanganin ka. Ito si Lord. Ikaw natawag ka na bang bayaran? Nako, bayaran, bias. Lahat na. Lahat na ng klase. Lahat na. Hindi bias, bias. Bias. Bias, bayaran. Battle talaga to. Pero, May alam mo- lecture talaga siya dati kung ano yung bias versus biased. May explainer ka no? Bias Not is a today. noun. Talagang kinaril talaga niya. Daming time. Pero alam mo, naalala ko sino nagalit sa ganyan. Si Congressman Benny Abante. Galit na galit siya sa troll farms. Di ba? Mga DDS troll farms. Sabi niya na talagang sinira daw yung reputasyon niya,
nagdala daw siya ng libu-libong boto para kay Pangulong Si Benny- Duterte. si Pastor Benny naman, Ang haba naningil ng pa eh. kanyang privilege speech. Kala ko magsisermon eh. Oo nga eh. Naningil talaga siya eh. At akala mo akala mo, yung tone ng boses niya, akala mo magtutulig, i-interrogate niya talaga. Iba eh. Iba yung Iba. tono Iba. sa sinasabi. Maganda naman ang puso mo eh. Oo. Sinuportahan ka Mabait ka namin naman eh. sa drug war. Oo. Alam mo, pinupuri. Oo, iba. Sinabi pa nga niya, di ba? Teka, mag-English ako kasi sinasabihan daw siya ng iba na hindi daw siya marunong mag-English. Kaya opening statement niya, nag-English siya. Ganun pa. Oo. Hindi, pero talagang medyo malala talaga yung propaganda war na yan online. Kasi ang maalala ko na picture ko kay Congressman Abante, yung nakadila siya na photo. Ayan, Yung oo. photo niya. Kasi nga, ganun nga Doctor- yung doctor daw epekto. yun, doctor Hindi daw daw yun. totoo Doctor yun? Hindi yun totoo. O, tinan mo? AI. Binlow up mo ba? Tilagay mo sa kwarto mo? Photoshop. Hindi, para check sa mo yung isang likod ng bishop, cellphone. di ba, to have that kind of photo going around, you see how social media can be weaponized against. Nako. Pero Bok, in fairness yung reklamo ng mga DDS na for the longest time naman kay mga congressman, for 6 years, Yes. tagapalakpak kayo Yes, ng totoo tatay yun. nila. Totoo yun eh. Totoo yun. Totoo Totoo yun. yun eh. Every zona, parang, diba? it Parang- will be a war against, it will be a harsh, cruel war, a Yay. bloody war. Yan din sinabi Palakpakan ni sila. Congresswoman Drixie Cardema. Di ba sinabi niya na Oo. parang kayong mga congressman nung Totoo panahon yun. niya, Totoo yun. babasahin Meron ko pa nga nga. siyang sinabi na, di ba, parang, ano ba yun? Bakit sapatos yung wallpaper ng ano mo? Alin, ba't mo pa nakikialam Eto, yung totoo. wallpaper ko? Babasahin ko oo. Ito, sabi niya, wait lang. Ayun. Ang drug war ng Pangulo ay policy lamang. Hindi ito natupad kung hindi ito pinondohan ng Kongreso Yun. ng 6 na taon. Majority pa nga dito sa mga kinatawan ay naka-Duterte fist pa noong buong 6 na taon. Yes, Yan ang sabi sinabi ni niya. Drixie Cardema. Inano pa niya, sabi niya, lastly, yung mga kongresista na kaalyado ng mga NPA, mahiya naman tayo sa topic ng pagpatay dahil kayo mismo hindi kayo nagsasalita sa pagpatay ng mga NPA na pulis, sundal at mamayang Pilipino. So, dun siya na school nga ni Congressman Ace Si Acop. Barber, saka si Acop, na sinasabi, hindi niyo po monopolya ang pagmamahal sa bayan. Tsaka kung ako sa inyo, mag-attend kayo ng hearing, yun ang sabi niya. Kasi hindi yung attend kayo dito kung gusto niyo lang o nandito si Pangulong Duterte. Oh, Di ba sabi niya yun, di ba? Congressman Acop ba yung nagsabi na yung, because he was siya ba yung sundalo? Or Dating police. Dating Constabulary police. tapos ng PNP. na sinabi niya siya yung talagang humaharap before Oo, sa front oo, line? oo. Siya yung unang nagsalta after Cardema. Kaya pinagalitan si Cardema. Tapos nung si Nery Colmenares, Ito yun. galing banyo, dumaan. Galing banyo. Nag-away pa sila ni Ronald Cardema, yung asawa. Yung asawa. Ah. Oh Ito my sabi gosh. ni Representative Romeo Acop, I beg to disagree with my colleague kasi bata pa siya. Ako, I've given up my life for this country. The former president is only 2 years older than I am, but I have been fighting for this country. Oo, sinabi niya yan. Sinabi niya. Mga Ronald talaga. Haba pa. no? Uy, wala dito yung isa. Wala. Ano pa? Okay, Tapos na tayo kay Kibuloy, kay Trillanes. So, katawan ni Abante pinag-usapan, peke yun. Peke Pero yung ang nakaganon totoong siya? may magandang katawan, alam niyo kung sino? Si RFK Jr. Oh. Yun ang sexy beast. Sino yun? Diba? Siya ngayon ang napiling Pomondo. health secretary. Diba? Ang dami kaya niyang binigay kay Yung Trump. conspiracy theorist. Yes. Anti-vaxxer. RFK. Anti-vaxxer. Ano pangalan? RFK ano? Robert Kennedy. RFK. Kennedy. Ano? Jr. Sobrang Okay. ano. Tandem yan sila eh. Elon Musk saka siya. Yung mga war Correct. chest na binigay nila kay... Hindi, walang pera si RFK siguro. Pero, Hindi, meron. Well, Pero controversial tinata- hanggang Di ba siya old ngayon. man? he supposedly went, Old man yan. supposedly tried to run against Trump as an independent. Pero nag-ano siya. O si Tiklop Elon din. Musk, sa head na ng Department of Government Efficiency. Yes. Doge. Doge. The Doge. Pero medyo tablado siya kasi magkasama sila ni Vivek Ramaswamy na isang, sabi, two people that nobody wants to work with. Yung dalawang tao pinagsamang yun. Well, may ano naman si Elon Musk, may agenda. Marami ang nagpipredict na hindi magtatagal yung partnership na yun. Bakit? Kasi sooner or later, mag-aaway pa na sila ni Trump. Oo. Pansin mo, Alpha. pansin mo yung mga napipili ni Trump ngayon, aside from, sabi, being the worst daw. Si Gates. The worst possible. Oh. Ito ay
yung mga dati niya rin mga tao nakaaway niya rin eventually. Nag-testify pa yung iba against him eh. Ito yung, Pero yung isang sinasabi nila, yung magiging chief of staff ng White House, si Susie. Unang-unang babae yun. Unang-unang babae yun. So yung sinasabi nila, yun talaga yung kumbaga nagkukumpas dati dun sa campaign ni Trump na lagi lang siya behind the camera. Pero ngayon, siya yung unang babae sa Yung White kanyang House. Chief napiling of Staff. Department of Homeland Security. Ano? Si Christine Home. Yeah. Yung sumikat dahil namaril daw ng tuta na hindi niya matrain. Oo. Sabi nga, di ba ang Homeland Security takes care of guarding us against terrorists. Oo. Baka Pero, malidinig, terriers daw terriers. dapat yun. ito yung ano niya, Saka Pentagon namamaril chief. pag failed home security. Yung- Saka namamaril yung tuta. Kambing din pala. Aso tsaka goats, tinitira niya. Yung Pentagon chief ni Trump, si Pete Hegseth. Yan, isa isa pa nakatakot din yan. yan. Oh, Diyos Fox ko. News. Sabi ni Manny Galing. Mogato, Former Army officer. the Fox News host Afghanistan lacks nila. experience to deal with global crises like the war in Ukraine, Middle East, and the South China Sea. Good luck sa Amerika. Phone in. Ang NATO, kinakabahan ngayon dahil si Hegseth, parang si Trump, naniniwala na luging-lugi ang Amerika doon sa NATO partnership nila. Amerika lang daw sumusunod do sa may dapat 2% ng inyong ekonomiya ay ginagastos sa arms, mga ganyan. Ngayon, ang kagandahan naman kay Trump kasi, hindi siya namamlastic, parang pay up, sucker, or else. It's very transactional. Ganon siya. Businessman. Nakakatawa lang, may report ng CNN din. Tinawagan daw ni Trump tumawag daw si Zelensky supposedly. Katabi niya si Elon Musk. May speakerphone daw. Anong sinabi? Well, si Musk yung nagpapagamit ng Starlink na Yes. satellite na nag-guide sa mga Ukrainian troops. So, at si Trump sabi niya, pag hindi raw nagbayad itong mga taga-NATO na to, I will let Russia do the hell what they as damn pleases. So medyo kabahan sila. Ay, nako. Pwedeng putulin yung Starlink connection, ano? Pero tandaan nyo, ha? They're eating the dog. They're eating the cats. Kaya nga pinili si Ganun Christian dapat, Home, they're eating mamamaril the ng dogs. aso daw, di ba? Parang very Philippines, Dogs and no? goat, di ba? Yung binabaril niya daw. Hindi, mas malala yun sa Hindi, kanila. may isa pa. Si Matt Gates. Ayun ano talaga? yan, Eating the meron dogs and siyang eating the mga- cats, very Philippines. Oo, di ba? Ang mga komento po ni Ed Lingaw ay kanya-kanya lamang Kanya-kanya lang. at hindi po sumasalamin sa mga opinion ng tao sa programa. I just heard about it. Teka, safe house nga to, di ba? Oo nga. Safe house to eh. Tigil natin to. Nagsisimula pa lang tayo. Tigil na natin to. Oo. Tigil na to. So, yung Matt Gates naman, May sex trafficking case. Florida congressman, nag-resign kasi inimbestigahan siya for sex trafficking tsaka drug use. Tapos yan ang Tapos na siya ni head. Correct. Good luck. Justice system. Ako. Siya yung Due Attorney process. General. Due process. Hindi Due pa naman process, convicted. Ang dami kasing counts nung kanyang sex trafficking Yun nga, allegation. ay isang sabi rin nila, ginagawa to ni Trump, maliban sa wrecking ball against the institution, susubukan daw kung gaano katindi yung loyalty ng Republicans in Congress. Kasi di ba, may Uy. ano pa nila yan eh. Mayorya sila dyan. Pero nakakatawa. Nung narinig daw nila yung nomination ni RFK Jr., nagbabaan daw yung stock prices ng Moderna at ng Pfizer. Mga pharma. Oo, kasi anti-vaxxer siya. Oh, pero Oh, well. yung US dollar to peso, 58.76 na. Taas. Ikaw lang naman may dollar eh. Hindi Ikaw naman naman. ako. Oo nga, wala naman kami dollar. It's relatively inconsequential to us. Binabanggit O naman hindi yung mga bank tumataas ang account. gasolina. Yeah, Kaya tumaas na naman. relatively. Ikaw may direct impact sa amin, hindi masyado. Sa amin Kasi tulad indirect. namin mga ordinaryong Pinoy, walang yung mga bank account, di namin ma-imagine. Oo. yung mga ganyan. Ikaw nakabantay ka dun sa ano eh. Sa Forex Hindi, pero sinasabi nila na ito nga daw, inaasahan ng mga finance analyst na yung market magsistabilize or babalik sa dati, mga spring of next year. Pag na-realize na ng mga tao, o kung Sa palengke? nag-settle in na yung Sa palengke. inflationary effects ng tariff tariff. sa Chinese Traffic goods. sa palengke? Oo. Uy, 60% yun eh, di ba? Yung tariff na inano ni O Trump. si Lord, Ano ano na, na? nagmuni-muni ka Gusto na na niya dyan. Kaya pala may Lord, ilaw. pwede mo pantay mo yung bumbilya? Kung i-interrogate natin si Pagka may Lord, bumili. Mukha kang ang mabait itatanong dyan. natin Diyan ka sa lang, diyan ka kanya. lang. Mukha kang kinukuha ng Diyos. Diba?